3 months, 3 months yung iba nakakapaglabas na. Kami umabot pa ng 1.5 year. Pero napakabilis na yan para sa amin. Kasi nung 13 years ago, wala akong napundar na sasakyan. Bike lang napundar namin, dalawa. Oh, di ba? Bike lang. Dahil nag-pandemic pa. Kung hindi nag-pandemic, hindi namin ilalabas yun. So nag-pandemic, naglalabas kami ng sasakyan, ng bike para makapasok kami kasi walang masakyan. Kaya nangutang pa ako noon ng 10,000 para sa bike. Okay? Yung pinakamurang bike pati, yung sa akin yung 8,000, yung kay Jo yung 3,000. Hirap na hirap sa magpedal, ang tigas daw. So, tapos sa akin yung ano yung magaan lang yung mountain bike, you know. So, inanahan si Mentor Johnny din na inisahan. Hirap na hirap sa magpedal sa paakyat eh. Yung tigas daw ng pedal na yun. Yun, ayun. Ayun ang means, diba? So, yun yung nangyari, nakapaglabas kami ng sasakyan dito sa I'm Worldwide. 13, wala pang ano, 1 year and a half lang, oh. Sa iba, ang bilis niyan. Tapos, nakabili rin ako ng motor. So, hindi ko na nailagay dito yung nakabili ako ng motor na ano, na second hand lang. So, nabili ko siya. So, ngayon, nandyan, ginagamit ko pamalengke. Di ba? So, hindi pa kami ganun ka-blessed dito, pero mga mentors, kami yung taong baliw na baliw sa pangarap. At sa pwede pang ibigay sa amin na I am worldwide. Okay? And ayan, so dahil naniniwala kami sa vision na nakita ko. Kasi nung nasa factory ako, nagpa-factory, so nawalan ako ng pangarap sa buhay. Kasi kahit anong galaw ko, 13 years na nangangarap kami, pero hindi naman namin kaya abutin. Di ba? Kinukulang kami sa pang-araw-araw. So, paano pa yung pangarap ko makukuha ko? Pero napunta ako kay Amberby, nagkaroon ako ng vision. Nakita ko kung anong mangyayari sa akin 5 years to 10 years from now. Yun yung pinanghahawakan ko. Kaya nagtutuloy-tuloy ako na kahit anong hirap na dumadaan sa working career ko dito sa negosyo, nagtutuloy-tuloy ako kasi may nakita ako eh, na possible na makuha ko rin yan. Yung mga bagay na pinapangarap ko kasi mayroon akong vision. Yun ang nagkaroon sa akin yan. Ano ba yung vision? Sabi nga ni Press, vision is your ability to see the invisible and believe that it is possible. So mayroon kang kakayahan na makita yung hindi pa nakikita at naniniwala ka na posible yung nakita mo. Vision po, ito po yung picture ng ating future. Ito yung nakikita natin sa hinaharap mga mens. So dapat mayroon tayo nito. Kahit gaano ka pa kahirap, kahit gaano pa kayaman, dapat mayroon kang vision. Kasi pag wala kang vision, walang progress. And tandaan po natin mga mens, that po tayo is may potential. At yung potential na yun, nakakabit yun sa purpose mo. At yung purpose mo, makikita mo yan, kasi ipapakita ni God sa'yo through revelation, through vision. And ayun lang po, thank you so much and God bless. Ayan, so hindi pa po, no? Mag-start pa lang tayo mga mens. Eh, natawa si Ate Margie, no? So ano bang topic natin ngayon mga mens? So may nakakaalam ba kung anong topic natin for today? Patype naman po. So ang topic natin for today is continuation lang po nung I am 5. Ano ba yung I am 5? May nakakaalam po ba dito? Tingnan ko nga sa chat box. Kung mga may nag-chat, no? So be interactive po tayo mga may sa chat box, no? Para ganahan naman yung speaker, no? Makita niya na may kinakausap pa siya. Lipat ko lang yung mga picture yung mga mens kasi nakatagilid ako lagi tumingin. Ayan, dito kayo sa harap. Okay, so chat tayo mga mens. Ayun, galing ni Tita, ating Tita, no? Ate normally, no? Prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. So, I am 5. So, 3 days yung I am 5, no? Para talagang mabigyan din natin yung bawat topic natin na prospecting, inviting. So, tinapit si Mentor Edward last nakarang araw. Tapos, last day, kahapon, yung presenting kay Mentor Jean Mabuta. So, ngayon naman po yung last, yung continuation, and closing and follow-up mga mens. Okay? So, ang topic natin ngayon is closing the deal. The deal. Naging Bisaya, no? Yung matigas, pinalambot. Yung malambot, pinatigas, no? So, closing deal, mga men. Very important po ito, mga men, na. So, dito sa closing, napaka-importante lang na nakalagay dyan that you have to find their interest. So, alamin mo kung ano yung interest ng kausap mo. For example, pagkatapos ng presentation nyo, di ba? Sabi dito, closing is about asking question and giving suggestion and better option. So pagkatapos niyang mapanood yung presentation mo, so after nyo matapos ng Zoom meeting, kung sa Zoom kayo, so tanungin mo lang yung client mo na ano yung nagustuhan mo sa negosyo. And then, so mag-agree ka lang kung ano yung nagustuhan niya. So focus ka doon sa kung ano yung nagustuhan niya, mga mens. For example, nagustuhan niya yung product, agree ka lang doon. Nagustuhan niya yung marketing plan, so agree ka lang doon. Suportahan mo lang kung ano yung nagustuhan niya. And then during the closing, kailangan mo magbigay ng suggestion. For example,
At tita, 'di ba nasa abroad ka? So mas maganda kung mas mataas yung package na i-avail mo para 'pag nagpa-ship tayo ng product mo, so mas maka-discount ka kasi mas marami, mas konti ang babayaran mo 'pag tinutal mo yun. Tinutal mo yung kahit mahal yung shipping pero 'pag dinivide mo yun sa dami ng product, mas lalabas na mas maliit yung presyo per box, 'di ba? So lalo na kung, magpapadala tayo ng 17 boxes, yung 17 boxes tita, mabilis lang po yan ubusin sa ibang bansa. 'Di ba? So, puwede ka magbigay ng gano'ng suggestion and then and then siyempre siya din naman yung magdedesisyon niyan sa huli, siya yung magde-decide niyan. At least lang do'n nagbigay ka ng suggestion, tama? So, gano'n po sa closing. It's all about asking the right question, okey po? So, 'wag kang mahihiya magtanong, kasi if you don't ask, the answer is already no, tama? Okey. So, ayan punta tayo dito sa closing. So, ano ba yung closing? So, ayan basahin natin, oh. Closing, a sale is mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. So sabi diyan mga mentors, emphasize na natin, nagkaroon na ng agreement. So ibig sabihin nag-fill out na ng form yung prospect mo o nagbayad na. Kasi na-realize ng prospect mo na kailangan niya yung product or yung opportunity. Tapos na-fulfill mo kung ano yung needs ng prospect mo. Ito ha mga mesa, mali kasi yung concept ng iba na kailangan daw madaldal ka. Kailangan magaling ka magsalita para makapag-close deal ka. 'Di ba mga miss, minsan may gano'n tayong idea, 'di ba? Alam niyo mga miss, kaya naman kasi magaling mag-close deal 'yan, eh. Kasi kaya maraming napapapiin 'yan, kaya madaming na-OTS 'yan. Kasi ang daldal niya mens, ang galing niya kasi magsalita. May mga gano'n tayo, eh, 'di ba? Pero alam niyo mga mens, babasagin ko po yung gano'ng paniniwala na 'yun, yung concept na gano'n. Actually mga mens, hindi 'yun dahil sa madaldal siya or magaling siya magsalita. Dahil po yun naiintindihan niya kasi yung essence ng close deal. Naiintindihan niya yung key. Ito ha mga mates, kung gusto mo pong makapag-close deal ka at makapagpa-OTS ka talaga, ito yung susi. Kailangan mapa-realize mo sa prospect mo na kailangan niya yung produkto o yung opportunity natin. At ikaw yung makakatulong sa kanya dun sa bagay na yun. And sabi nga dito, no, so number 2 is ito. Closing is the art of matching product benefits with customer needs or desire. Okay? So para ma-close mo pala kailangan marunong ka mag-match ng needs ng prospect mo sa kung ano yung kayang i-offer ni IAM Worldwide. So ganun pala sa mga mes. Tandaan niyo po mga mes, tandaan niyo yung concept na yan. Kailangan marunong ka mag-match. Okay? So lagi yung tatandaan when it comes to closing, para makuha mo yung loob ng prospect mo, kasi alam mo mga mens, alam mo yung wala kasi silang tiwala sa pag-pay-in hangga't hindi nasasagot yung concern nila or kung ano yung talaga yung needs nila. 'Di ba mga mens? So, always remember mga mens, people don't care how much you know, and they know how much you care. And sabi nga sa napakinggan ko, a great network marketer is a good listener. So, kung gusto mo pala makapagpapiin, kailangan pala maging sensitive ka sa needs ng prospect mo. Kasi kung kasi kung na-address mo kasi kung ano yung pinaka-concern niya or kung ano yung pinaka-needs niya, kahit ano na i-offer mo sa kanya mga mens talagang i-a-accept niya yan. 'Di ba? So when it comes to closing, kailangan natin maging customer focus because self-focus. Kasi ang nangyayari kasi mga miss, kung ano lang kasi yung maganda para sa atin, yun lang kasi yung pino-post natin para sa prospect natin, eh. Kaya nahihirapan tayong magpa-PL, 'di ba? Kaya nahihirapan natin silang i-close deal. So sa totoo lang po mga miss, sa totoo lang dapat dun tayo naka-focus sa kung ano yung needs ng prospect natin. Para ano 'no, para mas ma-close deal talaga natin yung prospect natin na kinakausap. Para makuha mo talaga. 'Di ba, para ma-OTS mo siya, okey? So, kailangan laging nasa mind mo 'yan. Ano yung needs ng prospect mo at ano yung future ng I Am Worldwide na puwede mong i-match doon sa prospect mo. So, 'pag nangyari yung mga miss talagang hindi na aayaw 'yan, 'di ba? Kailangan mga miss mag-act ka lang dito as a problem solver than a seller. So, kailangan hindi mo iniisip dito na nagbebenta ka lang, kailangan problem solver ka. Tinutulungan mo yung prospect mo sa current issue niya, sa problema niya. Okay, so para ma-solve mo talaga, para mapapiin mo siya. Yun po yung lagi nating tatandaan. Okay mga mens? Okay, natututo po ba? So ayan, sa closing is the art of asking the right question to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. O yan. Okay? So para pag pinamp up mo na, ang sasabihin na lang ng prospect mo sa'yo, tara process na natin yan.
yes na siya. Wala nang kahirap-hirap sa closing, di ba? Na-close deal mo na. All throughout ilang beses na siya nag-agree sa'yo. All throughout the presentation, all throughout your interaction with the prospect. Di ba? So nagigets po ba mga mens? So I hope nagigets, no? So ayan, before closing. So sabi nga dito, ayan, natakpan. So kung gusto mo daw pala mga mens, kung gusto mo talaga na may kung gusto mo na pag may kinakausap ka na maka-close din mo talaga siya, ito yung mga kailangan mong gawin bago ka mag-closing. So ayan, before closing, no? So nakalagay diyan, always attend training, mentoring. Knowledge boost your confidence. Okay, yun lagi yung sinasabi, no? So may purpose mga mens kung bakit lagi tayo pinapa-attend ng mentor natin, ng training, di ba? Hindi lang once, hindi lang twice, kundi pa ulit-ulit. Alam mo ba bakit mga mens? Kasi mga mens, before closing, dapat handa ka. Yun nga sabi ni Mentor Norman kahapon, dapat handa ka eh. May mga bagay na dapat gawin para mas maging confident ka bago mag-closing. May mga bagay na kailangan ready ka or dapat alam mo. So ano yung kailangan natin? So kailangan natin mga mens, umatid ng training, IBP, mentoring, di ba? Alam mo kung bakit? Factor kasi yan mga mens na even sa closing. Kasi ang nagbibigay sa atin mga mens ng confidence eh. Alam mo ba kung anong nagbibigay sa atin ng confidence? Taasan mo yung knowledge mo. Di ba? Knowledge boosts our confidence. Di ba pag bago pa tayo, hindi pa tayo ganun ka-confidence? Tama? Hindi pa tayo ganun ka-confidence. But the times goes by, kakaatin mo ng training, yung takot mo sa pagkausap ng client, nawawala. Or sa pag-prospect mo. Di ba nawawala na yun? Parang si Ate Margie, nawawala na yung kaba niya dito sa pag-present. Kasi knowledgeable na siya eh. Okay? Kasi mga miss, mas mas madami kang alam, mas mas tumataas yung confidence mo pag marami kang alam. Yun ang bottom line mga mens. Para mas maging confident ka, taasan mo talaga yung knowledge mo. At mangyayari lang yun mga mens, kakaatin natin ang training and mentoring. Tama? So ano pa before closing? So ayan, learn stories. Okay, learn stories of people. Actually mga mens, yung mga story na pinapakinggan natin, yung mga training and mentoring, so hindi lang naman po yan para ma-inspired kayo eh. Alam niyo po, magagamit nyo yan, magagamit mo yung mga stories nila para makapagpa-inspire ka din ng iba. Di ba? Ito ha mga mensa, ito isulat nyo to. Ah, be story collector. Sige nga, pakitype nga po, be story collector. Ayan, so I hope na may nagtatype, no? Medyo delay lang yung pasok ng type dito sa YouTube. Kasi dito mga mens, ang goal mo, makapag-collect ka ng maraming story. Kasi the more na mas maraming kang story na alam, mas maganda. This is a higher probability na mapapajoin mo talaga yung prospect mo. Kasi ang prospect, mga mens, nagjo-join sila, nagjo-join yan, ano eh, kapag nakikita nila yung sarili nila, na kaya din nilang gawin yung negosyong ginagawa mo. At nakakatulong yung mga story na masishare mo sa kanya. Makakatulong yun kasi nakaka-relate siya dun eh. For example, kausap mo estudyante. So yung kwento ng estudyante, yung ipakita mo sa kanya. Okay? So next natin, so ayan. So learn powerful closer. So again mga mentors, no, napakalupit ng ating mga IBP. Pati yung mga daily IBP natin sa Blast. Kasi mga mes, may mga nagko-closing na dyan eh. At marami ka talaga makukuhang script dyan, marami kang matututunan sa kanila. Kumbaga talagang para ka nakikimiso dyan eh. Doon sa mga malulupit mag-close. Okay? Kasi kinokopya mo yung mga sinasabi nila na script. Kaya dito mga men, sipagan mo lang talaga umatin ng IBP o kaya mentoring. Pero siyempre, kung atin ka ng IBP mga men, maganda kung may prospect ka doon. Pero sa IBP mga men, so wag ka lang yung tipong wala lang yung andyang ka lang, ano lang, naka-open lang yung sumo. 'Di ba? So dapat maging intentional ka. So ang suggest ko po mga men, lalo na sa mga bago dito, ang suggest ko sa inyo, i-observe mo. I-observe mo yung kung ano yung mga sinasabi nila. I-observe mo paano sila nagsasalita, tapos mag-take down notes ka para may babalikan ka. 'Di ba? Kasi pag hindi ka nag-take down notes, pasok dito, labas dito, so may leaders ka, nagtanong sa'yo, hindi mo alam. Kasi hindi ka nakinig. Hindi ka nag-take down notes. Okay? So ano pa? So don't be afraid to ask question. Ito napakahalaga ito mga mens. Sabi dito, don't be afraid to ask question. Naku mga mens, ito, napakahalaga nito mga mens ha. Pag customer focus ka, inaalam mo kung ano yung needs ng prospect mo.
Dito dapat magaling ka mag-ask ng question. Sabi nga ni John Maxwell, a great leaders know how to ask the right question. Kailangan pala, pag may prospect tayo, magaling tayo magtanong. Di ba? Kailangan magtanong tayo ng magtanong mga question. Ito, bigyan ko kayo trivia. Ah, people buy based on emotion. Okay? So, people buy not based on fact, but emotion. Mapapansin mo yan mga mensa, bumibili tayo ng mga bagay base sa emosyon natin. Kaya napakahalaga po na pag may kausap ka, yan talaga yung matarget mo. Alam niyo ba kung bakit maraming bumibili ng barley? Alam niyo ba mga mens? Dahil ba yun sa 68 micronutrients? Hindi po, di ba? Hindi yun dahil sa 68 micronutrients. Pero bakit maraming bumibili ng barley? Dahil po yun sa story na maraming napagaling ng barley. Na ito maganda ito, may napagaling itong sakit, di ba? Na ito ginagamit to ni Senator Rapi Tulfo at marami pang napagaling, di ba? Kaya ah, kaya mga mentors, maganda na alamin mo talaga yung emosyon niya. So, chika-chikahin mo lang siya para, so siyempre, pag chinika mo siya, so dun yun lalabas. Kaya kailangan natin mag-build ng rapport. Okay? Kaya importante yung rapport talaga eh. So ayan, number 5 na visualization done deal, OTS. Ayan, so visualization done deal or OTS mga men. Okay lang ba mga men, pag may kausap ka, i-visualize mo na done deal na yan, OTS na yan. Kasi mga men, totoo yun eh. Kung ano kasi yung pinopokus mo, yun yung mag-expand. Kasi kung ano kasi yung laman ng mind natin, lagi yung tandaan mga men, magre-reflect yan into your action. And our action will be converted to result. Okay? So ayun mga men, natututo po ba? Pa-type naman po, I am learning. Ayan, PTL po mga mens, pasok na po ako sa work. Salamat. Okay, Troyan mga mens, Dr. Julie, thank you so much. Ayan, master T-up or edification. Yan, important to mga mens. Ano ibig sabihin nito? T-up, it means build up. Ibig sabihin, you know how to build up the influence of the company. Okay? The product, opportunity, and even your mentors to your prospect. So, kailangan nabibuild up mo siya. Ibig sabihin, talagang magaling ka magpa-excite. Okay? May mga kakilala ako mga mentors eh. May kakilala ako na hindi sila ganun kagaling mag-present. Pero sa TF pa lang, close deal na agad nila yung kinakausap nila. So bakit? Kasi magaling sila magpa-excite eh. Di ba? Kaya napaka-importante ng pag-TF. Okay? Tandaan natin yung mga mens ha. Ito, ABC rules. So, sabi dito no, so kung mayroon po mga mens ABC rules sa pag-TF, meron din pong ABC rules pagdating sa sales. So lagi nyo itong tatatandaan mga mentors ha. There is ABC rules pagdating sa sales. That is always be closing. Yan ang ibig sabihin ng ABC rules. Always be closing. So, ibig sabihin nitong concept na to pagdating sa sales, kailangan pala i-priorities natin yung nagko-closing tayo lagi throughout every aspect na kinakausap pa lang natin yung prospect natin. Kumbaga kasi mga mentor, ang mindset natin, ganito eh, pag closing nasa end lang siya ng presentation. Tama? Ganun minsan yung akala natin kasi closing, ibig sabihin patapos na. Yun yung nagiging mindset natin. Ang ibig sabihin ng ABC role sa sales, nang start pala yan, the moment na kinakausap mo pa lang si prospect, the moment na nakita pa lang kayo ni prospect, nagko-closing ka na. Okay? So closing pala, hindi lang pala sa dulo ng presentation. Ang closing pala, the moment na makita mo pa lang si prospect, the moment na mag-chat pa lang kayo ni prospect, nagko-closing ka na. Okay? Kaya dapat alam nyo itong mga mens. Okay? So, ayan. So, closing mindset naman tayo. So, ano ba yung tamang mindset pagdating sa closing? Okay, sabi dito, no? Trust the system. Okay, bago ka, kasi mga mens, ganito bago ka mag-convince kasi ng iba, kailangan dapat i-convince mo muna yung sarili mo. O dapat 100% na nagtitiwala ka talaga sa sistema ng I am worldwide. Tama? Kailangan sold out ka. Yan, no? Sold out. O, sold out sa negosyo. Dapat yan. Laging sinasabi yan eh. Mga mentors natin, lalo si Mentor Ryan, sold out, dapat sold out ka sa negosyo. Yan yung number 1 na tip ko pagdating sa closing. Kailangan ikaw mismo, super sold out ka muna. Kasi pag hindi, dalawa lang pwedeng mangyari dyan eh. Pwedeng siya yung makonvince mo, o ikaw yung makonvince niya na hindi maganda yung negosyo mo. Kaya dapat super sold out ka. Tama?
Kaya minsan ginagawa nga namin 'pag may mga nag-o-offer kami ng negosyo tapos o-offeran din kami, hindi na namin sila pinapakinggan, eh. Baka kami pa yung maano, eh, kami pa yung masama niya sa negosyo niya, eh. Pero actually hindi naman mangyayari yun. Kasi nga sold out na kami, eh. Ayan, don't be shy. Ayan mga miss, don't be shy, 'di ba? So, huwag kang mahiyang mag-closing. Meron kasing ganito 'no, "Miss, nakakahiya naman mag-closing, mamaya isipin niya pinagkakakitaan ko lang siya." Usually gano'n naman talaga 'pag bago. Baka isipin niya pinagkakakitaan ko siya. So mga miss, hindi mo siya pinagkakakitaan. Ito yung mindset mo, tinutulungan natin sila. Dapat yan yung tumatakbo sa mind mo. Tama? So sabi nga dito 'no, be aggressive but don't be pushy. Ayan oh, be aggressive but don't be pushy. So diyan papasok ngayon yung ABC rules. Diyan papasok yung mentor mo na puwede kang magpa-share, 'di ba? O yung mga story na puwede mong i-share sa prospect mo, okey? So be confident and positive, that the client will definitely earn, make them realize needs, okey? Yan yung another mindset natin. So, be sure and make them feel that will help you, when you say it, do it, okey? When you say it, do it. Ito mga mentors 'no, alam niyo ba na tatlong question na tumatakbo sa mind ng prospect natin, ito yung mga yun. Magkano kapital, paano kumita, at sino yung tutulong sa'kin, okey? Kaya 'pag nasabi mo 'to sa prospect mo, dapat ipa-feel mo sa kanya na, hindi niya 'to gagawin mag-isa. Dapat ma-feel niya na andiyan ka na tutulungan mo siya, okey? Kasi ito yung ano, eh, ito yung may mas mataas na posibilidad na mapa-OTS mo talaga si prospect. Kasi hindi niya 'to gagawin mag-isa. So ngayon confident siya ngayon mag-join. Kasi yan lagi yung tumatakbo sa mind ng mga prospect natin, eh. O sige gagawan ko ng paraan, o sige magjo-join ako. Sinong tutulong sa'kin, 'di ba? So kailangan maparamdam mo sa prospect mo na tutulungan mo siya, okey? So yun lang sa mga mens. Okey, so never promise anything that you can deliver. Okey, importante yung mga mens. So 'pag may sinabi ka sa prospect mo, gawin mo. Don't break the trust of the prospect. Kasi itong negosyo natin pang long term relationship 'to. Yung kumpla natin design 'to hanggang sa kaapu-apuhan natin magbe-benefit sa programa natin. Kaya wag mong i-break yung trust ng prospect mo. Okey, so and lastly another mindset. Ayan, ask question to know their emotional pull. So, ano ba yung emotional pull? Yung pinakahugot niya, okey? So, nabanggit ko na yung kanina 'no, na tanungin mo sila para malaman mo kung ano yung pinanggagalingan nila. Tama mga mens? Okey, so are you learning? Okey, so I hope na maraming natututo 'no. So, tapos na tayo sa mindset mga mens. So, ngayon, paano naman natin malalaman kung mahu-close na natin yung prospect natin, okey? So, mayroon tayong tinatawag mentors na mga buying signal. So, kailangan aware ka po dito, kailangan observant ka. Kailangan maging talagang observant ka dapat pagdating sa prospect mo, okey? Yung buying signal mga mens, ibig sabihin niyan, yan yung mga aksyon na ginagawa ng prospect natin, na alam mo yun na puwedeng mag-pay in sila 'pag na-observe mo yan. So, 'pag narinig mo sa prospect mo 'tong mga word ganito, 'pag narinig mo 'to sa prospect mo, so dapat mas lalo mo ng panggigilan yung closing. Sabi dito 'no, they ask a lot of question. 'Di ba? So, puwede kasi mga miss na 'pag may kausap ka, nagtatanong ng nagtatanong 'yan. So, ibig sabihin nun is interested talaga siya, 'di ba? For example, "Ay maganda 'yan, interested ako diyan." Oh, so mas lalo ka ng mag-pay attention, 'di ba? So, ibig sabihin interested talaga yung prospect mo, tama? So, next natin, they are enjoying what you are showing them. Okey. So, yung natutuwa siya sa mga pinapakita mo sa kanya na presentation. Yun, signal na yun, na interesado talaga siya, okey? So next natin, they talk about they can handle it when they own the product, okey. So for example, may kausap ka, tapos ang question niya ganito, "Paano 'pag dinala ko 'to sa US, paano ko siya ibebenta?" So ganyan mga mens, o ibig sabihin niyan, interested talaga siya, tama? Okey, so they want to know more. Okay, so they want to know more. So ibig sabihin, marami siyang gustong malaman about the product or about the business and even expressing concern mga mens.
minsan 'di ba, 'pag meron tayong kausap tapos nagbigay sila ng objection or concern, 'di ba minsan feeling natin parang, naku, baka hindi naman 'to interested. 'Di ba may mga gano'n tayo? Pero alam mo even yung expressing concern, signal pala yan ng interest mga mins. Kasi kung hindi interesado talaga yan, so wala namang sasabihin yan, eh. Naka-experience na kayo ng gano'n mga mins? Yung talagang hindi talaga sa interested at all time? So 'pag gano'n hindi ka talaga re-replyan yan, hindi talaga magsasalita yan, 'di ba? Kasi hindi siya interested, eh. So ibig sabihin pala, kung mayroon siyang oras na even expressing concern, so ibig sabihin interested yan. Kailangan mo lang talaga na kailangan mo lang siyang matulungan na ma-resolve yung problema niya, okey? So ayan, dito na tayo sa ito yung step by step natin mentors. Ito yung, i-master master natin, okey? Yung step by step nalibubulol lang. Step by step ng ating closing, 'di ba? Ito yung mga tips ko sa inyo. Kumbaga, 'pag okey na si prospect at wala na siyang question, cue na yun mga mens. Cue na yun para sabihin mo 'to, "Ma'am, since na nagustuhan mo yung business, nagustuhan mo yung opportunity, so maganda po makapag-start ka na." Yun yung panimulang sasabihin mo. Yun yung tinatawag na assumptive closing. So nag-a-assume ka na nagustuhan ni prospect mo, 'di ba? Kaya sinasabi mo sa kanya na maganda makapag-start ka na. Okey, nakukuha niyo po ba yung script na yun? Assumptive closing, yun po yung madalas natin na ginagamit. Bakit hindi natin siya tinatanong na, ano nagustuhan mo ba? Magjo-join ka ba?" So hindi na gano'n yung tinatanong natin. Dapat assumptive closing ka na. Kasi wala namang umaayaw sa negosyo natin, eh, lahat nagugustuhan. Kaya since na nagustuhan mo, maganda makapag-start ka na ma'am. Then diretso ka na dito sa one lead closing. Kasi puwedeng ganito 'no, nagustuhan na ni prospect, nagandahan na si prospect, pero paano mo siya ngayon mapu-push na mag-OTS o mag-on the spot, 'di ba? So kailangan pala ma-deliver mo sa kanya yung sense of urgency na tinatawag. Kailangan ma-realize niya na hindi niya kailangan mag-join later. Kailangan mapa-realize na natin sa kanya yun. Since na nagustuhan ko naman magjo-join na ako ngayon, so dapat gano'n. Ikaw magsasabi sa kanya nun through one lead closing and cut-off closing. So, paano naman dine-deliver 'yan, yung cut-off closing? Kasi 'di ba ang assumptive closing, since na nagustuhan mo yung negosyo, maganda makapag-start ka na. Kasi meron kaming tinatawag dito na positioning, 'yan yung one leg closing. Kasi ibig sabihin niyan, 'pag ikaw nag-join, lahat ng susunod na makakausap namin mamaya o bukas o next week, puwede under na ng organization mo. Yun yung ibig sabihin ng one leg closing. Kasi kasi kung bakit, minsan hindi nag-o-OTS yung prospect natin mga mens, kasi baka hindi natin napapa-realize sa kanya yung importance na kailangan niya mag-join ngayon. At mapapa-realize mo yun sa kanya mga men through one lead closing. Tapos ito pa yung maganda. For example, nag-join ka po. So ngayon ma'am, tuturuan ka na namin dito agad. So ang goal natin mag-ROI ka agad para mabawi mo kaagad yung puhunan mo. And cut off po natin is Monday. Every Monday ang cut off natin. Today is Friday. Friday ngayon. So ngayon tuturuan kita agad. So naka-repair ka ngayon on Monday. Alam mo ba yung ni-repair mo, kikitain mo na siya agad the following Friday. O 'di ba ma'am, 'pag nagdinegosyo ka, mag-aantay ka pa ng ilang months bago ka mag-ROI, bago mo ma-experience yung kita mo. So dito po marami dito sa amin na, naka-experience ng kaka-join pa lang this week, so kinita na agad next week yung pera nila, okey, na-encash na nila kaagad. So advantage niyo po yun ma'am. O siyempre 'di uuuna sa'yo si prospect, oo sige, 'di ba? O ngayon kailangan mabilis ka na dito, 'pag nakita mo na umuuna si prospect, kailangan mabilis ka dito mga mens, prepare package. Tanungin mo na siya, "Ma'am if ever po ba, ano po bang package yung nagustuhan niyo?" So papipiliin mo na lang siya, "Ano po bang package na gustuhan niyo? Magje-jade ka po ba, magpa-platinum o maggo-gold?" So kung alam mo naman na si prospect kaya mag-executive package, so papiliin mo na lang siya dun sa tatlo, okey? After niyo sa package, so tanungin mo na siya, "Ano pong mode of payment niyo? Magre-remittance ka po ba, magba-bank transfer o magka-cash?" So siyempre magsasabi na yan sa'yo, halimbawa bank transfer, okey sige po, since na nagustuhan niyo po at maganda naman yung package na napili niyo, so maganda i-process na po natin para masabay na kita sa mga ipa-process ko. Kasi may mga ipa-process po kami mamaya, isasabay ko na lang po yung sa inyo kahit wala. 'Di ba, gano'n mga mens. Kaya dapat may nakahanda kang mga picture na ito ma'am ipo-process ko mamaya, 'di ba? Yun yung importance na mayroon kang mga picture talaga.
'di ba? Para ma-process na, para, pa-deliver ko na po agad yung product ninyo. Tapos turuan kita agad, para hindi niyo pa nare-receive yung produkto niyo, so puwede ka na mag-ROI, okey? Tapos turuan na kita agad makapag-repair para mabilis kang kumita dito. And ang goal natin within the week, 'di ba, mag-ROI ka, 'di ba mga mens? So yung prospect mo ngayon, oo na lang yan o hihindi later. Pero for example, na-deliver mo 'to ng tama, sabihin na natin na nag-oo si prospect na na-process na natin kaagad, 'di ba? Pero merong ganito mga mens, example, ganito, um, ah, oo sige, gusto ko, kaya lang hindi pa kumpleto yung ano ko, eh, hindi pa kumpleto yung payment ko o yung pera ko. O 'pag 'di pa kumpleto yung payment niya, so puwedeng ganito mga mens, o sige nage-gets ko naman na talagang interesado ka po na mag-join talaga dito sa negosyo namin, so puwede po kayo if ever mag-down payment. Diyan na po papasok yung concept natin na down payment. For example, alam mo magpo-fully paid naman sa Monday o magpa-partial payment muna siya, so puwedeng half ng package maganda. Mas maganda yung half ng package. Yung iba naman ginagawa nila 10% ng package, 'di ba? So depende kung magkano yung kaya ng prospect mo, kung magkano yung, puwede niyang i-down. Ang kagandahan naman kasi diyan nag-down payment siya, may commitment, 'di ba? Kasi for example interested siya, pero hindi nag-down payment, so puwedeng magbago pa yung isip nun, okey? So yun yung mga ginagawa namin kadalasan, Mentor Naomi yun, madalas din yan, Ate Wilma na ano rin yan sa ano down payment yata, eh, si Ate Wilma. So worst come to worst yan mga mens. So meron namang ganito, gusto talaga mag-join kaya lang wala talaga siyang pang-join, kahit anong piga mo, kahit anong piga mo talagang walang mapiga, eh, hindi talaga makapag-join. So diyan papasok mga mens yung calendar closing na tinatawag. O sige nakikita ko naman na interested ka talaga, kailan mo ba plano makapagsimula, okey? So ngayon, wag kang papayag na wala kang date na makukuha sa kanya, kung kailan mo siya ipa-follow up. So ngayon, magsasabi siya ngayon ng month, tanungin mo ngayon anong date, okey? Tapos okey lang ba follow up kita ng ganitong date? Oh, tapos ngayon ilagay mo na siya sa calendar, kaya siya naging calendar closing. Okey mga mens? 'Yun. So ito naman, mga sample natin 'to. Puwede niyong screenshot 'to mga mens, ayan kamusta na, kamusta natapos mo ba yung IBP? Napanood mo ba yung video, ano nagustuhan mo ba? Ano nagustuhan mo sa presentation? Yan yung mga tanong 'no. So, that's good sabi sa'yo, eh. Sure ako na magugustuhan mo 'to. Yan assumptive closing yan. Mag-sure assumptive closing yan, nag-sure ka na 'no. So maganda talaga 'to na business sa panahon ngayon. Kasi kahit nasa bahay ka, puwede ka kumita. And yung mga product natin, madaming my needs. 'Di ba sabi mo? Since nagustuhan mo yung negosyo, importante makapag-start ka na. Kasi importante dito yung positioning para lahat ng susunod na makakausap namin, posible malagay na sa baba ng organization mo. One lead closing and sense of urgency. So ayan po mga miss, yung script, pwede yung screenshot yan mga miss para may magamit tayo. Wala namang discount kung mag-join ka later on o wala namang discount kung later on ka mag-join. Ganun din naman ilalabas mo. Sayang lang yung magiging points mo at sayang yung time na pwede ka kumita. Yan po yung mga sample script mga mens. Tapos cut off natin every Monday or before Monday makapag-start ka na, ayan, tapos makapag-repair ka, puwede mo nakitain yung mga following Friday para puwede ka na makabawi agad. And ang makakausap namin, the following cut-off possible under na ng organization mo. Yan po yung sinabi ko kanina, cut-off closing. Kaya advantage mo kung simulan mo na agad, okey? If ever po ba, ano ang nagustuhan mo, Jade, Platinum or Gold or Silver? Preferred package, power of option, so papipiliin mo siya. Anong mode of payment mo? If ever bank transfer or CC, mode of payment. That's good. Send ko sa'yo yung form na fill out mo para details, para sa detail mo, yung bank account, kung saan mo ipapadala yung payment mo. Okay, so para ma-prioritize ka na sa system and ma-reserve na yung slot mo and product mo. So ayan mga mens 'no, may script na tayo 'no. Then pagka-process, encode na natin account mo. Then process na natin agad shipment ng product mo. Then tuturuan na kita agad at pakilala sa team natin para mabawi na natin agad. Okay, excited ako para sa'yo. Sure ako na magugustuhan mo 'to at makaka-help sa'yo. Tara simulan na natin. Yan po, focus on the benefits of the client. Okay, so I hope na na-screenshot niyo yung mga means 'no, para may babalikan tayo. Okay.
Next natin, ayan, additional tips. Phone calls or video calls are much effective than chat. Again, effective po yung talaga yung Zoom video or calls. Kasi mas ramdam ni prospect, mas napapasa mo kasi sa kanya yung energy. Okay? So be excited and talk with conviction. Okay, mapa-experience natin yan sa kanya through phone call and video call or personal. Okay, mas maganda. So power of choice, laging tatandaan na, laging tatandaan doon, no? 'Di ba, mapapansin nyo kanina, hindi natin siya tinatanong si prospect. Hindi tayo nagtatanong sa kanya, ano po yung package na nagustuhan nyo? Hindi lang nag-e-end sa ganun eh. Lagi mo siyang pinapapili, ano po yung package na nagustuhan nyo? Is Jade po ba, Platinum or Jade? Is Jade po ba? Is Jade po ba, Platinum or Gold? So ano po yung mode of payment? Credit card po ba? Cash? Di ba? So papiliin mo na lang siya. Mas maganda yung ganun, pinapapili mo na lang siya eh. Para yung prospect mo, pipili niya lang. Di ba? Yun yung kagandahan. So maiiwasan natin yung tinatawag natin na decision fatigue. Okay? Okay, so next, maintain posture. So, napaka-importante dito, maintain posture. Ano ibig sabihin ng posture? So, merong iba kasi na pag sinabi yung posture, di ba? Iba ata yung understanding nila. Pero mga men, ang posture po kasi in sales, ang ibig sabihin niyan is yung attitude mo pag kinakausap mo si prospect. Yan ang ibig sabihin ng posture in sale. Ano yung attitude mo pag kinakausap mo si prospect? Napipil ba ng prospect mo na kaya mo siya pinapapiin para mag-just for you ka? O napipil ng prospect mo yung importance na kailangan nilang mag-PINs kasi benefits nila yon. So sabi dito, di ba? Ayan, prospect should not feel that you need him. Always remember that you are giving an opportunity to help him and change his life. So kaya kailangan, ang attitude mo dyan is marami kang kinakausap. Dapat ganito tayo sa prospect natin. Ang attitude natin, marami tayong kinakausap. Ang dami natin naka-line up na kakausapin. Kung gusto mo, tutulungan kita. Kung ayaw mo, so marami akong kakausapin. Kailangan ganun ang mapil ng prospect mo. Kailangan mapil niya na busy kang tao na dami mong kinakausap. Tama? Okay, so next, practice. Ito pa ulit-ulit tayo dito, mentors, no? Practice, practice, practice. Pwede ka mag-practice mentors sa mentors mo. Pwede ka mag-practice sa leaders mo kung paano mag-closing. And ang goal mo, within 24 to 48 hours, na-closing mo si prospect. Okay? Ayan, another additional tips. So, numbers game. So, damihan mo ang kinakausap mo. Okay? Yan po ibig sabihin ng numbers game. Damihan mo yung kinakausap mo. Kasi yung mga nagpapa-OTS mga mens, hindi naman yan dahil isa lang yung kinakausap, OTS na nila eh. Actually, madaming kinakausap, kaya madami silang kinakausap, kaya may OTS sila. Kailangan alam mo po yung tinatawag natin na batting average mo. Ibig sabihin, sa daming taong kinakausap mo, hindi naman talaga lahat yan OTS eh. Pwede yung sa 30 kinausap mo, 10 dyan nagpa-IBP. Tapos yung 10 na nagpa-IBP sa'yo, isa o dalawa dyan nag-PIN. Minsan isa lang. So kailangan alam mo yung batting average mo. So wag ka mag-expect na kumausap ka lang ng isa o dalawa sa loob ng isang araw, tapos mag-i-expect ka na mag-PPN agad. So wala pong ganun. Okay? So kailangan damihan mo talaga yung kinakausap mo. Tama? Kung sa 30, isang buwan naka-30 ka, meron dalawa nag-PIN, so gawin mong 60 in the next month para apat na yung mag-PIN sa'yo. Okay? Nahigit po ba? Okay, so ayan. So ito. So be ready with photos and stories. So nabasa natin yan kanina. Okay, na-explain natin. So, be prepared your tools, list of package, order form, bank detail. So, napaka-importante ito mga mensa. List of package, order form, bank details. Kasi napakahalaga niyan. Kailangan ready ka. Kasi merong ganito mga mens, no? Ready na to pay in si prospect, pero wala siyang bank detail. Nanghingi pa sa mentor niya. Tapos nung binalikan niya si prospect, nagbago na yung isip. Di ba sayang? Di ba? So, on the spot mo na sana, so nawala pa. Okay? Kaya kailangan mabilis po tayo dito. Next, so have follow-up list. So kailangan meron kang follow-up list. Kung meron kang prospect list, dapat meron ka rin follow-up list. Ibig sabihin, ito yung mga prospect mo na ipa-follow up mo for pay-in. Dapat may listahan ka na. Okay? So ito, nasabi na natin to kanina. Then stories of successful distributors and ayan, so learn to share during closing, practice your skill on how you were able to join I Am Worldwide. So minsan
i-invite ka ng mentors nyo na, "Mens, pa-share naman ako dito sa prospect ko." 'Di ba may mga gano'n lalo na 'pag nasa office ka. So mga mens, mag-volunteer ka na do'n. Mag-volunteer ka mag-share. Kasi do'n ka din kasi maka-practice paano mag-closing. Okey? Okey, so ayan malapit na tayo mga mens. So, objection. So objection, ang objection is not a rejection. It simplify, request of more information. So ibig sabihin objection, so meron lang siyang sinasabi na kailangan mo lang talaga mabigyan ng clarity. So gusto pa niya makaalam ng more information about sa tinatanong niya, okey? So what if may mga objection, paano mo siya ngayon iha-handle? So ganito siya mga mens. So kailangan mong gamitin dito yung tinatawag natin na feel, felt, found technique. Ayan, okey? So how to handle objection professionally. So kailangan be cool, okey? Kailangan mo maging cool. Your prospect will sense that you do not know the answer if you get rattled. Okey, so wag ka daw pong mataranta. Ang mindset mo dito ganito, ikaw yung mas pinakanakakaalam nitong negosyo, kaya dapat mas confidence ka, okey? So ayan, paraphrase. For example, merong objection, 'di ba, may objection si prospect. Puwede mong ulitin sa kanya yung objection niya para mas ma-clarify, okey? Sabi nga, your client feels that you're really about his needs and clarify what the actual concern are. Okey, for example, "Gusto ko sana mag-join kaya lang wala akong pang-join." Ganito, tama ba? Gusto mo mag-join kaya lang wala kang pang-join? O gano'n siya mga mens. Para para maka-clarify kung tama ba talaga yung pagkakaintindi mo sa objection ni prospect, okey? And do not interrupt while the prospect is speaking. So hayaan mo lang siyang mag-share ng objection niya, okey? So next yung tinatawag natin na KISS. Yan, KISS, give direct and exact answer to avoid confusion. Okey, 'pag mayroong tanong si prospect, kung ano lang yung tinatanong niya, yun lang yung sagutin mo. Kasi mayroong iba na ano lang yung tinanong, magkano, ang dami ng sinabi 'no, parang na-IBP mo na-IBP mo na 'no, masyadong na-overwhelm si prospect, hindi na nag-reply, okey? So kailangan maano siya, makapagbigay ka ng curiosity, okey? So do not argue with prospect, listen with the mind to get the substance, the object, and within the heart to empathize, okey? So ito yung mga feel, feel, found technique. Itong technique na 'to mga mens, very effective 'to sa lahat ng objection na mai-encounter mo sa mga prospect mo. Yan, nakalagay diyan is a psychological technique that it means to understand where the client is coming from. Can be used during closing, overcoming objection, 'di ba? Kahit anong objection mga mens, kaya mo talagang overcome gamit ang technique na 'to, okey? So ayan, so sabi diyan, ah, the standard formulation of the objection handling technique goes like this. Kasi mga mens, feel, felt, found technique, 'di ba? So first yung feel. So nakalagay, tell them, "I understand how you feel." This is, intended to tell the customer that you have heard them and can empathize. Okay, feel. Ito yung sinasabi mo sa kanya na tell them about someone else who feel the same way initially. You're telling the customer that they are not alone and that things can change. Okay, ito yung sinasabi mo sa kanya na pinagdaanan ko din 'yan. Meron kang same experience niyo na pinagdaanan ko din 'yan, same kayo. 'Yun yung field, okey? Para ma-feel ng prospect natin na hindi siya nag-iisa. And then, tell them how the person found that when they did what you wanted, both the product, they got what they wanted. So found, 'yan yung found, what they did. Ano yung solusyon na nakita mo o nakita ng tao na sinishare mo para makapag-join yung prospect mo, okey? And ito, so parang ganito mga mens 'no, so sabi dito 'no, "Gusto ko sana mag-join kaya lang wala akong pera." So paano mo siya ngayon sasagutin? Kailangan mo nga miss, wag kang patusok sumagot diyan. For example ganito ka sumagot, "Ay naku friend, 'pag gusto maraming paraan, 'pag ayaw maraming dahilan, mag-join ka na." So 'di ba, lalo na 'pag gigil na gigil ka, merong gano'n, eh. 'Pag mga sobrang close nila, may kilala akong ganyan, may kilala akong ganyan, eh, kaso hindi na uma-attend ngayon. Puwede din naman gano'n 'pag close na talaga kayo. Pero kung gusto mo talaga mas effective, mas maging open siya dun sa suggestion mo sa kanya, puwede mong gawin 'tong feel, found technique. Tanungin mo siya. 'Di ba? Kailangan makibagay ka dun sa nararamdaman ng prospect mo.
Kasi mas magiging open si prospect mo sa suggestion mo kapag napi-feel niya na naiintindihan mo siya, 'di ba? 'Pag ganito, ito yung puwede mong sabihin sa kanya. For example, ikaw, "Naintindihan ko na wala kang pera ngayon para makapag-join sa business." Oh, 'di ba? Naiintindihan mo siya, 'di ba, tama? Yun yung feel. Naalala ko ganyan din ako before nung na-present sa'kin 'tong negosyo na 'to kasi wala akong savings, eh. Paano ako maka-join, 'di ba? So, yan yung field. Same kayo ng situation. Minsan kasi 'di ba, 'pag may mga problema yung tao, feeling kasi nila, 'di ba, parang sila lang yung nakakaramdam ng gano'ng sitwasyon, tama? Akala nila sila lang yung may problema, eh. Pero if you're going to share your experience or the experience of someone else na hindi siya nag-iisa, mas magiging open-minded siya sa suggestion mo o sa sasabihin mo, tama? So, ito naman yung found, ayan. Ang nakalagay diyan sa found is, pero naisip ko na wala namang mababago kung wala akong gagawing bago. Kaya ginawan ko ng paraan para makapagsimula ako dito. Kasi naki-swipe lang ako sa credit card or nangutang para makapagsimula. Kasi dati din naman akong gumawa ng paraan tuwing may emergency. Bakit hindi pa dito sa negosyo na lifetime ako puwedeng kumita, 'di ba? So ngayon, ito na po yung found. So ayan na yung found. Ano yung masa-suggest mo sa kanya na puwede mong gawin? Puwede mong i-share sa kanya yung experience mo or puwede kang mag-share ng experience ng iba, 'di ba? Kung ano yung nakita nila solusyon, 'di ba? Kung ano yung nakita nilang solusyon na ginawa, na puwede mong i-suggest doon sa prospect mo, okey? Nage-gets po ba mga mins yung format natin, yung field farm technique? So, recap natin 'no. So, kailangan niya munang ma-feel na naiintindihan niyo siya. Felt naman, same kayo ng situation or puwede kang humanap ng story ng same situation niya. Kaya importante dito yung alam mo talaga lahat ng background ng mga mentors dito, lahat ng journey nila. So, found ano yung solusyon na puwede mong sa kanya. Yun yung formulation 'pag merong mga objection. So, maraming objection pero ito talaga yung standard na puwede mong sundin, okey? So, kaya talaga importante na nakikinig tayo ng training, alam mo mga nag-i-invite tayo, mga ano nila journey, nakikita mo kung papaano sila nag-start sa Emerald White, anong paraan ang ginawa nila, 'di ba? Mga pinagdaanan nila tapos makakakuha ka dun ng sa matching, 'di ba, mama-match mo sila, 'di ba? May kakilala kang seaman, pakita mo yung mga seaman, yung mga video nila, seaman. So, nakakaano sila dun, eh, nami-mirror mo yan, okey? So, kaya importante na nakikinig tayo lagi ng training. And then, ayan, so malapit na tayo. More tips on closing 'no, so puwede niyong gawin 'tong, dwarfing. Make them feel that the startup capital is low. So ayan. So gusto mo ba mas mapa-jade pa yung ano, yung prospect mo? So ma-feel niya na hindi gano'n kalaki yung hindi gano'n kalaki yung jade na ilalabas niya. So puwede mong gamitin 'tong dwarfing. Actually ginagamit 'to mga miss ng mga insurance ng mga kotse, 'di ba? 'Di ba for example, na-encounter niyo na ba po ba yung, sa insurance na sabi nila, for as low as ₱2 a day protected ka, 'di ba? Or sa sasakyan, drive your dream car for as low as ₱400 a day, 'di ba? May mga ganyan, eh. So sa atin mga mens, for example gusto mo na ipa-jade si prospect mo, okey? So puwede mo i-divide yung jade package into 365 days. So 198,800 divide 365 days. O pumapatak yan ng magkano? Oh, 'di ba? ₱544 lang. Uy, alam mo ba sis, ₱544 lang a day, 'di ba yung Jade package? Saan ba mapupunta yung ₱544 mo a day? Okey, so ₱444 mo a day, pero katumbas nito, time and financial freedom. I-what more pa kapag gold. So yung gold, 44,800 di-divide natin sa 365 days, okey, ayan. Oh, 'di ba? Friends, huwag kang manghinayang sa gold. ₱122 lang a day yan. Huwag kang pumayag na pang-inom lang natin yan, 'di ba, o pang-bisyo lang natin. Nasisira lang yung kalusugan natin. Pero dito ₱122 lang a day, even yung gold. So, huwag kang manghinayang. So, what more pa kapag silver, oh, 'di ba? So, pa-realize mo sa kanya na kahit empleyado siya, oh, 'di ba friends, 16,800 divide natin 365 days. So, pumapatak lang siya ng ₱46 lang yan a day. 'Di ba, ₱46 sa silver. Okey, para mapa-realize mo sa kanya na kahit empleyado siya,
kaya niya. Kasi ginagastos niya lang naman yan ng normal everyday eh. 46 pesos a day mo, peso, 46 pesos a day mo, pero saan napupunta? O, di ba meron dito, 46 pesos a day, 46 pesos a day lang binayad niya sa silver package. Pero ngayon, ano, multimillionaire na. Maraming ganyan. Di ba? Mentor Junilin, 46 pesos lang a day. O, di ba? Milyon na ang kinita. So, ang dami nating ganyan. Di ba? Ang daming ganyang story. So, karamihan dito, no? Marami dito nang start sa ganyan. Silver, di ba? Yung wala talagang pang-join. Pero yung mayroon naman pang-join talaga, so, higher package, di ba? So, yun yung gawin natin para ma-realize nila na hindi nila kailangan manghinayang sa ilalabas nila kasi normal lang na ginagastos nila yan everyday. Pero dito, ang katumbas, time and financial freedom. Okay? So, number 2, show the vision and plan. Okay? Ito another tips ko sa inyo. Another tips ko sa inyo to kanina, di ba? So, pakita mo na agad yung plano mo sa kanya. Ibig sabihin, for example, di ba sinabi mo na kanina sa prospect mo na, o sige, process na natin agad yan. Kasi mamaya may ipaprocess kami, pwedeng isabay na natin yan. Tapos isit na natin agad yung mentoring natin para maturuan kita agad. Kasi ang goal natin dito, maka-ROI ka within the week para makabawi ka agad ng pinuhunan mo. So yun yung mga plano ka agad. Okay? Kasi makes them feel secured and excited. Malaki ang posibilidad na uuuna sa yung prospect. Napaka-effective po yan mga mens. Yung showing the vision and plan. Then, suggestion close. Ito pwede mo tong insert sa middle eh. For example, pag pinipresenta mo na yung mga package, pag pinipresent mo na yung mga package, di ba? Pwede mong engage. Pwede mo silang engage o sukatin. Magpipiin ba to? Interested ba talaga to? Pwede mo siyang tanungin mga mens. If ever po ba, ano po bang gusto nyo? Magbabarley po ba kayo, powder, or magka-capsule? So, pwede mo na siyang tanungin ng mga ganun pang test question natin para mag-gauge mo na sa kagad kung interested ba talaga o ano yung gusto niya. Di ba? Or pay now or pay later. Another tip ko pagdating sa closing, pakita mo sa kanya, di ba, mag-drawing ka, ano yung mga benefits, di ba, ano yung mga benefits niya pa nag-join siya, di ba, pakita mo yun sa kanya. Kung nasa taas siya, pag nag-join siya ngayon, versus pag nag-join siya later, nasa baba na siya. Para makita niya na mayroon tayong visual presentation kung ano yung difference pag nag-join siya ngayon or mag-join siya later. Pwedeng nasa baba na kasi siya. Okay? So, mas effective din yan. Mas effective din yan pagdating sa closing. Okay? Nagsusulat tayo. Okay? Kasi ikaw, ano bang gusto mo? Sa taas ka o nasa baba? Diba? Simple nasa taas. Wala ka posisyon ka na. Yung importance ng positioning. Ginagamit natin yan sa dulo ng presentation natin. Okay? Yung tinatawag na spill. Okay, so dito na tayo. Malapit na tayo mga mens, no? So dito na tayo sa follow-up. Ayan, the last is follow-up. Mga mens, nandiyan pa ba kayo? Are you learning? So patype naman po, are you learning? Mentor days sa 365 days times doon sa package na kunin. Yes, mens. Okay, so dito na tayo sa last mga mens. Kapit lang tayo. So pagdating po sa follow-up mga mens, siyempre, ina-update mo siya. Lalo na kapag natapos mo na siyang paliwanagan, di ba? Napaliwanag mo sa kanya negosyo, yung product. Tapos, ang way po ng pagpa-follow up mo sa kanya, dapat may value. May something na natututunan siya, may reason, okay? Tapos pwede mo rin sabihin sa kanya na ipa-follow up kita. Para at least, di ba, alam niya na ipa-follow up mo siya. Okay? So pagdating sa follow up, ayan, showing that you're serious. So ito very important to mga mentors. Yung tinatawagan mo kasi siya, nararamdaman ng prospect mo na seryoso ka sa negosyong ginagawa natin. Okay? Ang importante dito, nababalikan mo siya mga mens. Pero kapag sobrang tagal na, pangatlo, pang-apat, pang-walo, di ba, na hindi siya nagre-respond sa'yo. So ayun, ikaw na ang mag-decide kung itutuloy mo pa o ipagpapaliban mo na lang muna yung pagpa-follow up sa kanya. Okay? Pero wag mong puputulin yung bridge. Okay? Kasi malay mo, hindi pa siya ngayon, pero balang araw, magme-message yan sa'yo pag kailangan niya na. Kaya wag mong puputulin yung bridge. Okay? Don't break the bridge, sabi nga. Kapag mainit pa yung, prospect nyo mga mens, dapat within 24 to 48 hours, kailangan magkaroon kayo ulit ng mga meeting. Kailangan mabalikan mo siya o makausap mo siya ulit. Kasi bakit? Para at least habang gigil pa siya dun sa present mo negosyo, yun yung time kasi na talagang iti-take advantage mo eh. Di ba? Kasi pag lumipas siya ng 48 hours, pwedeng hindi na mag-join yan, manigative yan. Kasi may mga kasama yun sa bahay, mga negative, mga asawa, mga asawang negative, makwentuhan mo, pag kinwento niya na doon kagad, ay huwag ka mag-join yan. Scam yan, di ba? May mga ganun.
Kasi hindi naman sila nakapakinig ng presentation mo, hindi naman sila nakakita na nakita mo, kaya ini-negative ka nila. Kaya mas maganda, ma-follow up mo sila within 24 to 48 hours habang mainit-init pa. Okay? So next natin, best follow-up is add them on Facebook. Your Facebook post is already a follow-up. Yan mga mens. Kaya ang follow-up mga mens, actually, mangyayari to kapag, ang follow-up mga mens, hindi na mangyayari to kapag na-closing mo na Tama? Siyempre na-closing mo na, hindi na mangyayari follow-up. Pero kung hindi mo pa siya na-closing mga mens, add mo siya sa Facebook mo or ilagay mo siya sa mga groups para napapollow up din siya. So pag na-join mo siya sa groups, so welcome mo siya. Para ramdam na ramdam niya na welcome talaga siya. So makikita niya na maraming nangyayari sa grupo mo. So mas napapollow up mo siya. Para kapag tinawagan mo siya at minessage mo na siya, di ba? Malaki ang chance na magre-respond siya sa iyo kasi nakikita niya na ang daming nangyayari sa team mo. Okay? So napapollow up sila sa kapag nakikita nila yung mga post mo. Ito pala si Mark. Ito pala yung nag-ano sa akin ng Barley. Di ba? Makikita nila nagpapadala ka araw-araw, nakikita nila na legit ka kasi minsan baka hindi sila nag-join sa iyo kasi baka may pagdududa pa sila na baka scam, di ba? Nasayang yung pera nila kasi napaka-importante, di ba? Pinagpaguran nila yung pera nila tapos ma-scam lang sila. Kaya napaka-importante na makikita nila yung post mo lagi para friend kayo. Nakikita nila legit yung Facebook mo. Okay? List them all and your prospect list, follow-up list. So dapat nakalista yan mga mens. Dapat nakalista lahat ng for follow-up mo para anytime pwede mong balikan. Kasi pag hindi mo kasi sinulat yan, nakakalimutan mo yan Lalo na maraming GC, di ba? Maraming nagme-message sa'yo. So natatabunan. Nakalimutan yung pangalan, may magpi-PM pala sa akin, si Tita OP pala, magpi-PM sa akin, nakalimutan ko. Magpi-PM pala sa ng gantong date. Minsan lagpas na yung date. Naalala mo lang. Pag message mo, hello Tita OP, kamusta? Di ba sabi mo mag-join ka ngayon? Hello po. Sorry, nag-member na ako. May mga ganun may mga ganung senaryo. Di ba? Kaya dapat may prospect list ka. Ganun ginagawa ko, nagsusulat ako, prospect, tapos date, kung kailan pinangako niya. Tapos nilalagay ko pa dun sa prospect list ko, kung saan ko siya nakausap, kung sa Messenger ba, o dun sa sa page. Kasi para alam ko kung saan ko siya hanapin. Baka hindi mo sinulat kung dun sa ads mo o sa Messenger. Hanap sa Messenger, di mo makita. Mm. So, nilalagay ko pa yun. Ito, Ophelia Abisamis sa Messenger. Diba sa Messenger kami nag-conversation, nag-convo. Para doon ko siya hanapin. Okay, pa-follow up ko siya doon. Nakalagay doon yung date. Follow up ko daw siya ng Monday, August 26. Doon daw siya may sahod. Diba? Kompleto para alam ko kung bakit doon siya sa date na yon magjo-join kasi doon siya sa sahod, di ba? Okay, so be excited always. Your mindset is excited ka, natutulungan mo siya si prospect versus piperahan. Okay, so yun yung laging goal mo. Then invite them to attend training event. So invite mo yung mga prospect mo mga mens. Sabihin mo makinig ka lang diyan. Panoorin mo lang yan, di ba? Sabi mo gusto mo makilala yung mga may-ari o bukas makikita mo na sila. Okay? And then, so potential leaders, you can add in your group page. So pag may potential leader ka, add na natin sa grupo natin o dun sa GC natin ng team. Okay? Para matutukan natin sila, yung mga potential leader. Kasi sayang, di ba? Malay mo, agila mo na yon. Okay? So ayan, so objection is not rejection. Is simplify a request for more information. Di ba? Objection, meron lang siyang mga sinasabi na kailangan mo lang bigyan ng clarity. Gusto pa yung, yun, nasabi ko na kanina, di ba? Para magkaroon tayo ng confidence, kailangan umaattend tayo na lagi ng training para yung mga tanong sa atin ng lead ng prospect natin, masasagot natin sila on the spot. Kailangan knowledgeable tayo dito. Okay? So yun po no, so yun lang po yung ating training for today. So I hope na may natutunan po kayo sa topic natin na I am 5 sa loob ng 3 araw no. So napaka-basics po nito pero napaka-importante po mga mes na alam po natin to. Okay? Kaya i-master natin tong skills na to. Kasi ano lang naman yung mga mes prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. So kailangan mo lang tandaan whatever happens sa'yo dito. Kapag ikaw nasa I am worldwide ka na, kahit maging negative ang event ng mga situation dito, you still have the power to choose. Okay? Yung magkaroon ka ng positive response sa situation. So ibig sabihin, kahit na halimbawa, yung prospect mo nahirapan ka mag-prospect or hindi naniniwala yung prospect mo sa'yo, how do you respond? Halimbawa naman, nag-invite ka, na-reject ka, diba? How do you respond? Diba? Ikaw ba yung tao na, ayaw ko na din, mag-quit na ako kasi ayaw din nila.
So negative yung response mo doon. Presentation, maaaring presentation mo nagkamali ka, how do you respond? Diba? Pag-close mo, so maybe kinakabahan ka, diba? Kasi natatakot ka i-close yung prospect mo. So how do you respond? Kung nakakaramdam ka ng ganung situation. So pwede mong isipin na na-excite ka mag-close, di ba? Na-excite ako mag-close kasi ma-master ko na to someday, di ba? So ganun din pag follow up. How do you respond? Kapag yung prospect mo, in case lang naman to mga mes, hindi sumagot sa'yo, how do you respond? Do you easily give up? O ikaw yung tipo ng tao na, baka hindi lang, baka itong tao na to, baka busy lang, nagkataon lang, di ba? Bukas ko na lang sa tatawagan. O kaya, pupuntahan ko na lang siya. So, yun yung response. So, always remember mga men, if you have the positive response, you will have positive outcome. So, mas magiging maganda yung result mo kapag positive. Okay? Yung response mo. So, with that, my name is Mark Idanan. To God be all the glory. And I will provide. Next sa'yo, mentors. Yes po, napakaganda po ng topic po natin and congratulations po Mentor Mark. Napakalinaw ng iyong pagbagsak and then marami po akong natutunan about sa closing and follow-up po. Tsaka siksik-liglig at kumapaw din po yung learnings ngayong maulan na morning. So before po tayo mag-question, mga mens, picture muna po tayo. Okay, ayan, thank you so much. Ayan, picturean ko na muna si Mentor Mark. Thank you so much sa lahat. Nandiyan pa ba ang lahat? Okay, so mamaya na mag-chat na. Picture muna tayo. So ayan, smile Mentor Mark, smile. Okay, kami po si Mentor Margie, ang ating napakagandang host for today. So, yan. So, ang lupit na ni Mentor Margie, no? Parang hindi ko na nakilala si Mentor Margie sa pagsasalita niya eh. Tuloy-tuloy na rin eh. Ayan, Mentor Margie, give your best smile. Say Barley. Barley! Barley, Ate Margie. Barley. Barley. Good. Yan yung ano natin, password. Para mag-click yung picture. Ayan, review tayo mga men. So, we have 35 million participants. Thank you so much. So, tuloy-tuloy yung pagpasok ng ating mga leaders, no? Natututo tayo, maraming mga bago, natutuwa ako maraming mga bago, maraming matututo. So I hope lang po na kahit naka-off cam ka, nakikinig ka, kasi pag naka-off cam ka, hindi natin alam kung anong ginagawa mo, nakikinig ka ba talaga? Okay, mas maganda yung nakikita, you know? Ba talaga nakikinig. Pero I hope naman nakikinig sila kasi busy lang, may ginagawa, kagaya ni Ate Normelin, so may ginagawa yan. The Ate Carol, di ba? Kasi nasa international yan. Habol mga men, mga kaya humabol, Mentor Ani, Mentor Marilu, Mentor Elsa Proyes, ayan, habol po tayo mga men. Seconds lang naman po ito. Hindi naman tumatagal. Okay? Bilang lang kayo ng 2 seconds. Okay na to. Mentor Evelyn, Mentor Elsa, so kaya po. And congratulations, Mentor Sugar Daddy. So, ano na siya? Talagang member na natin. Okay? 1, 2, 3, pisahin po tayo and smile. Okay? Ayan, second slide. So, may naka-off cam pa dito. May naka-open cam din, pero stay sign lang po. Hindi natin alam kung nasan po tayo. Mentor Fidel Bala. So, ayan. Mayroon ka ng 6 day 6 na ba, Ate Mes? So, binibilang ko baka mawala ka. Hindi, tingnan ko pag nawala ka. Ayan. So, sign tayo mga mes sa mga naka-off cam, Waki. Okay. So, ayan, balik po sa ating napakalupit at napakagandang host, Mentor Margie Manangan. Meron po kayong takeaway or question po kay Mentor Mark? Samantalahin na po natin kasi malupit po si Mentor Mark magbagsak ng ating topic. Kaya time nyo na po na mag-question. Sino po yung mag-take away or magtawag na lang po ako. Sabi po ni Mentor Chang, paikutin ang ruleta. Ayan, magpapaikot na po ako ng ruleta. Magtatawag po ako ngayon kung sino ang gustong take away or question. Si Mentor, Belinda. Yan po, Mentor Belinda Dirayo Luis. Good morning mga mentors.
Thank you, Mentor Mark. Thank you, Mentor Margie. Ang galing na din ni Mentor Margie. Tama nga si Mentor Mark. Dire-diretso na magsalita. Dati-rati para nahihiya pa si Mentor Margie, pero ngayon gumagaling na siya. Mentor Mark, ang galing na talaga. Na-review ako. Ang tagal ko na tinabak yung ganitang I am 5. Na-review ako this week. Simula doon sa sa prospecting, inviting, presenting, at saka ngayon nga yung closing and follow-up. Ang galing ni Mentor Mark. Ang galing mag-English na. Madami na, hindi lang isa. Nagiging ilang words na. Naiipon na. Kaya, congrats, Mentor Mark. Ang tanong ko sa iyo, paano mo although may mga different types of closing nga tayo, paano mo na-psychologize yung kausap mo na ito interesado, ito hindi interesado. So, talaga dapat maging observant tayo. Pero, ano yung personal experience mo? Paano mo nawi-waste sarili mo kung ano ba talaga itong gusto ng client? Kasi mahirap yun eh, para isa-psychologize mo yung client. Thank you, Mentor Mark. Thank you so much, Ate Men. So, sa personal experience ko naman, so tama rin naman yung mga nakalagay dun sa pinapanood natin na talagang pag marami sa mga question sa'yo, so interested talaga yan. Interesado sila. Pag marami siyang tinatanong about sa product, about sa business, minsan wag ka lang talaga magsawa na sagutin sila. Minsan may mga ganun eh. Minsan may mga na-experience ako ngayon lang eh. Na talagang minsan sabi ko, nauubos na yung oras ko dito. Dami yan tanong. So, wag kang tamaring mag-reply kasi actually, gusto lang niya makaalam pa ng more about sa product natin o sa negosyo natin bago siya bumili kasi magbibitaw sila ng pera, di ba? So dapat sure sila dun sa ilalabas nila na talagang hindi siya scam o sa product na makukuha nila na talagang sure na legit siya. May mga nagtatanong pa sa akin na gano'n, sure ba na legit yan? So pinapakita ko yung Facebook ko, yung ID ko. So malalaman mo na kasi pag marami silang tinatanong. Kasi pag wala talaga Ate Mens, pag may nag-inquire sa'yo tapos nireplyan mo, minsan walang reply na yan eh. Ibig sabihin hindi talaga interested yon. Minsan naman, ang marami kong nakuha talaga kapag yung interested talaga sila, hindi mo na kailangan ng marami pang tanong. Minsan hindi pa nila napapakinggan yung mga hindi mo pa nasisend sa kanila yung mga testimony, yung mga benefits. Minsan nagbibigay na sila ng address. Ganun yung mga interested. Kasi pag interested talaga, sabi nga hindi mo kailangan maging magaling, basta tamang tao sila. Kahit hindi ka ganun kagaling, mapapajid mo sila basta tamang tao sila. Sila talaga yung mga tamang tao, sila talaga yung talagang kailangan ng bali. Sila yung mga talagang urgent na gusto na nila makabili. Tapos siyempre, kaya naman ganun, kasi siyempre bago sila nagganon sa iyo na talagang bumili sila kagad kahit hindi pa nila nalaman yung mga benefits, hindi pa sila nakapagtanong alat sa iyo kasi na background check na rin nila. Kaya importante po na tayo, nagpo-post tayo sa Facebook, updated yung Facebook natin. Kasi kapag background check tayo ng customers natin, ng prospect natin, di ba? Makikita na active yung post mo doon, post mo, anong date ngayon? Date ngayon, 22. So, ang latest post mo, 22. So, updated. O kaya 21. So, updated kahapon lang. Eh, kung pagtingin nila sa Facebook mo, makita nila yung post mo, ano pa? December. So, di ba? So, paano magtitiwala na active pa? Baka wala na tong tao na to. Baka luma na tong page niya. So, ayun, kailangan i-update natin yung Facebook natin kasi may mga client ako na gano'n na tinatanong ko, ay, ma'am, para makasigurado kayo, pwede nyo check yung personal Facebook account ko para makita nyo yung mga transaction ko na talaga nagpapadala kami local and international. And makita nyo doon yung mga pinopost ko araw-araw. Tapos yun, sabi niya, hindi na po kailangan sir na na-check ko na po. May mga ganun. Kaya yun yung importance na nagpo-post tayo sa Facebook. Minsan na isip ko kasi sabi ko, minsan may mindset ako na post ako ng post sa Facebook, parang wala naman akong nakukuha. Parang simulan mag-join ako sa Facebook, mag-join ako sa I'm Worldwide, wala pa naman akong nakukuha sa Facebook. Wala pa akong nakukuha sa Facebook. Pero, yun kasi yung kailangan natin gawin kasi yan yung binabackground check sa atin eh. Kailangan makita na active yung tindahan natin bukas. Kasi kapag hindi ka nagpo-post ng updated sa Facebook mo, para kang tindahan na sarado. So ngayon, kung sarado tindahan mo, may bibili ba dyan? Di ba? Wala. So ngayon lang mga mens, ayun lang, pinaka-tip ko lang Ate Mens, kapag marami siyang tanong, yun, minsan, interested siya. Pero minsan, hindi pa siya on the spot bibili sa'yo. Kasi minsan, nagtanong lang muna siya, para at least pag may pera na siya,
alam na niya kung saan siya bibili. So, kailangan lang natin siyang i-follow up kasi minsan yung conversation natin natatabunan din sa kanya, nakakalimutan niya. So, ngayon i-follow up natin siya para naghahanap siya, sino na tayo nakausap ko rin, nabibilhan ko ng barley. So, mag-chat tayo sa kanya, follow up natin siya para mag-pump up ulit sa kanya, ito pala yun, di ba? Para hindi siya makabili sa iba. Kasi alam niyo mga miss, kapag kinlik niya yung Facebook natin, nag-inquire siya sa atin, actually lahat ng barley pasok na yun sa Facebook niya. Okay? So kaya kailangan din ma-reply natin siya agad. So ang haba na ng ano ko, no? So ang pinakatanong lang naman natin is, paano malalaman na ano yun, no? Sa experience ko. Yun, pag interested, nagre-reply, mga mens. Pag hindi nag-reply, hindi sa interested. Ayun, minsan napindot lang nila. Sorry, napindot ko lang. Sorry, member na ako. Kaya hindi na nag-reply. So ayun mga mens, pag marami siyang question, tapos pagkausap mo naman siya, yung parang ganado siya sa pinipresent mo, natutuwa siya, nakukuha mo na yung ano niya, magmaga mo, tumatango siya, interested siya. May mga, minsan may na-IBP ka kasi na hindi man nagkakaroon yan, nanonood lang, minsan iba kinakausap. Yun talaga, hindi sila interested yun. Okay? So yun lang po, Ate Menso, I hope na nasagot ko, no? Thank you, Mentor Mark. Thank you, Mentor Melinda po sa question. Tama po yun, parang ano na po yun, yung buying signal po ang tawag po doon. Pag yung interesting na po yung client po natin, kumbaga matanong na po siya, nagpapakita po yun na buying signal. Kumbaga, marami siyang tatanong sa'yo, malaman kung ano yung mga products, compensation plan, explain nyo na po doon yung kung paano yung 13 ways to earn, mga ganun po. Kasi natanong na po din po sa akin yan before, yung mga matatanong na client, talaga pong lahat tatanungin. At meron pa nga pong nagtanong sa akin na na-experience ko po yun sa client ko na, Mentor Margie, bakit iba po yung lasa ng barley? Kasi di ba po, totoo naman po yun. Ibang lasa kasi yung, may natikman po akong barley na medyo matabang na may medyo mapait naman. Sabi ko po, ang sagot ko po kasi seasonal po kasi yung harvesting ng ating barley po sa Australia. Tama po ba ang sagot ko po? Seasonal po kasi, tama po ba o mali po ang sagot ko? Sino po yung nakakaalam? Ate Menso, tama yan. Seasonal kasi. Opo, kasi meron pa akong client na sabi po niya na yung isa pong client ko, sabi niya, bakit ganito yung barley mo matabang? Dala-dala niya po as in yung kanyang cup, pinakita po sa akin, nagbabubbles na siya. Sabi ko po kasi, dapat, once na natimpla nyo na yung barley, huwag nyo na pong patatagal ng 20 minutes. Kailangan, bago mag 20 minutes, inumin nyo na po yung barley. Kasi organic po yan. Kaya, kumbaga, kung matagal na po yan, parang nagbabubbles, and then parang mapapanis na po yun. Sabi ko sa kanya. Tama po ba, Mentor Mark? Yes po, Ate Menso. Okay po. Ayun lang din po kasi ang napakinggan ko, kaya yun din po ang Galing mo sinasagot na, Ate Menso. Galing mo na po. ko. Wow. And sino pa po ba yung mag-take away, mag-question po? Mentor Meron Edward, pa po. raise ng hand. Mentor Edward. Ayan. Tapos may mga Maraming questions salamat. sa chat box after ni Mentor Edward. Ayun. Salamat po. Ayan, amazing morning everyone. Thank you very much, Mentor Mark. Thank you muna, Mentor Margie, no? Galing na rin talaga ni Mentor Margie. Sabi nga ni Mentor Mark, ang laki ng pagbabago na nangyayari kay Mentor Margie. So, ano ba talaga yung IM5? So, 'di ba, 'yun ang sinasabi natin, lifeblood ng ating negosyo. Kahit saan mo naman dalhin, talagang 'yan ang lifeblood ng kahit anong klaseng negosyo. Hindi lang po ni IM Worldwide. Ang nagkataon lang talagang nabigyan at na-emphasize natin dito kay IM Worldwide kung ano yung mga steps para magkaroon tayo ng mga kausap araw-araw. So, ibig sabihin, kailangan natin ng kausap araw-araw. Ibig sabihin, kailangan natin ng mga kliyente. So,
Sabi nga kanina din ni Mentor Mark, 'di ba? Yun sa kotse nga gumagawa talaga sila ng paraan para may makausap sila. So, unang-una is magkaroon tayo ng mindset na kaya mo gagawin si I Am Worldwide is para tumulong, para malaman ng maraming tao dahil nga meron tayong product na ang ating flagship product which is ang barley na talagang nakakatulong sa maraming tao. So, ano yung kailangan natin gawin para ano, para tawag dito, makakausap talaga or mas malaki yung porsiyento ng, ng closing the deal, mas malaki yung porsiyento na magpe-pay-in yung kliyente, mas malaki yung pagkakataon na, mabawasan ba yung rejection. Kailangan po natin is pakatatandaan kaya natin ginagawa si IM5 is para, tawag dito, para, madagdagan ng benta. Hindi naman yon ibig sabihin ko. Ang ibig kong sabihin is para magkaroon tayo ng kausap at para meron tayong, 'yan nawala ako dun sa pinupunto ko. Kaya natin ginagawa si IM5 is prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up, 'di ba? So kaya natin siya ginagawa is para magkaroon tayo ng kliyente, magkaroon tayo ng partner, ng distributor, partner sa negosyo natin. So ano yung gusto kong puntuhin dito? Kaya natin magagawa yun para mas mataas ang porsyento na makuklose natin sila, mas mataas yung porsyento na mas marami tayong pay-in is rapport. Yun po ang wag na wag ninyong kalilimutan. Kailangan po kapag nakipag-usap po kayo, wag po basta banat agad na barley ka agad yung Kumbaga kailangan kunin mo muna yung loob ng tao. So nasa sales tayo mga mentors. Hindi tayo po pwede na nandito kay I Am Worldwide is banat tayo ng banat. Kailangan natin pakatatandaan natin na kaya natin ginagawa is para mas maraming matulungan. Kaya lang before doing that, alamin mo muna kung ano ang kailangan niya. Kung product ba ang kailangan niya, so pwede siya maging user. Kung kailangan niya negosyo, o pwede siya maging builder. So depende. So i-rapport niyo po muna ang lahat ng tao para at least hindi tawag dito, hindi ka mawawala or hindi ka. Kumbaga yung porsyento ng rejection is mababawasan. At the same time, ito yung palaging sinasabi ni Mentor Mark, which is sumasang-ayon ako, mas maganda ang taong may alam. Ibig sabihin, mas marami kang alam, mas malaki ang iyong o yung confidence mo ganun kataas. So, hindi ka mahihirapan na makipag-usap. Yes, maraming magiging question. Yes, maraming magiging objection. Pero kung marami kang alam, mas malaki ang tsansa na mapapayin mo siya. At paano mo gagawin yon? Ang palagi natin sinasabi, attend ng training, makinig ng video, magpa-mentor, mamiso. Kasi yun lang naman palagi eh. Pero right now, alam niyo po ba si Mentor Mark, hindi mo talaga maano eh. Si Mentor Mark na dating negatibo, kasi siya yung pinaka-negatibo sa lahat eh. Inaaway ang asawa, hindi ko alam kung sa akin nagagalit din dati yan, pero siyempre, alam mo naman kapag ang isang tao is gusto mo talagang matulungan, whatever happens, gagawin at gagawin mo talaga. Pero talagang malaki pong pinagbago ng Mentor Mark. High school graduate, factory worker, sabihin mo na lahat ng negative, sabihin mo na lahat ng pwede siyang bumaba. Pero ngayon po, kung inyong pong mapapakinggan kung paano siya mag-speak, hindi po siya isang high school graduate, hindi po siya isang factory worker, kundi isang napakagaling na distributor ni I Am Worldwide. Kaya kudos sa iyo, Mentor Mark. Maraming salamat. So wala po akong question. Meron po. Bakit mas gwapo ka sa akin? Ayan. Salamat po. Kasi ako speaker pa Ed. Pag ikaw speaker, ano mas gwapo? Ayan, balik po sa iyo, Mentor Thank Margie. you, Mentor Ed.
Thank you so much po, Tatay Mentor Edward po Lasdakan. Totoo naman po yung sinabi ni Mentor Tatay Edward Lasdakan po na talagang ibang-iba na po ngayon si Mentor Mark. Kumbaga marami po siyang nag-level up po kumbaga. Kasi before po talaga si Mentor Mark is kumbaga nung nawala si Mentor Nelson, parang inidulo ko na po din yan si Mentor Mark. Sabi ko po, ay ang galing naman po ni Mentor Mark. Grabe din po pala ito mag-explain, sabi ko po before. Kasi nga po nung nawala si Mentor Nelson, wala po akong angel mentor na parang gusto kong i-idolize. So parang nakita ko dito si Mentor Mark na, ay, napaka-super active naman ito, parang si Mentor Nelson din. And then magaling po siya mag-explain about sa mga products, sa mga ganun po. And then yung 13 ways to earn, talagang kuha niya po yung mga numbers doon. Kaya, kumbaga sa mathematics, magaling po ito, sabi kong gano'n. Kaya doon po ako talagang napahanga din po sa kanya sa mga pagbabagsak niya po ng mga topic. So, yun lang po. Mentor Mark, congratulations po ulit. And Thank you. sino pa po ba yung magte-take away po or magtatanong? Friends, may mga questions sa chat box. Okay, Wait, mabasa. i-back read mo si Mentor Arica tsaka si Mentor Oki. Wala po yung nag-akin ng isa kung po hindi ko mabasa dito sa item ko yung question po nila. Sige, Miss, basahin ko na lang po. Sige. Yan, para kay Mentor Arica. Thank you po, Mentor Mark, daming learnings. Di po ako maka-unmute. Nasa faculties po ako. Ask ko lang, kagaya ko dati, di talaga ako nakikinig noon. Naka-headset pa ako, kaya tanong ko anong approach ang dapat gawin sa mga taong di nakikinig. Ayun mga mens. Actually, hindi ko rin alam. Joke lang. Hindi pa kasi naka-experience ng gano'n na hindi talaga nakikinig. Hindi ko rin kasi alam kung ah, sa presentation ba o sa training, member na siya o hindi pa. So, sabi naman niya dito, naka-headset ako, tanong ko lang, dapat gawin sa taong di nakikinig. Ask ko lang kagaya ko dati. Talaga di. So, ibig sabihin, member na si Mentor Arica, tapos hindi siya nakikinig siguro sa training. Pwedeng ganun siguro. O hindi siya nakikinig sa mentors niya, ganun. So, anong approach? Hindi nakikinig sa mentors o dito sa, hindi nakikinig ng training. O may mga ganun kasi, hindi nakikinig ng training o hindi nakikinig sa mentors. So, yun. Dapat gawin dyan mga mes, mga taong hindi nakikinig. Alam nyo, para sa akin lang kasi wala pa naman ako na-encounter na ganito. Kasi pag mga gano'n na hindi talaga nakikinig, na ginawa ko na lahat, tapos wala pa rin. So, next na. Yung iba naman yung mga potential kasi baka mamaya tumatagal ka dun sa tao na hindi naman talaga nakikinig, naubos lang yung time mo. May mga tao pang potential na pwede pang bigyan ng time. So, na hindi mo nabibigyan ng time dahil sa kanya. So, ano naman doon, next ka na. Pero, pwede mong gawin mga mens, ganito, pwedeng one-on-one. One-on-one kayo para makinig sa'yo. Kasi minsan pag sa Zoom training kasi marami. Minsan hindi mo siya nakikita. Hindi naman ako mapapansin ito kahit hindi ako makinig. Pero pag one-on-one kayo, siyempre mahihiya yan, hindi siya nakikinig. Ikaw ba naman nagsasalita, hindi nakikinig yung kausap mo. So siyempre makikinig sa'yo yan pag one-on-one. Tapos minsan naman, pag one-on-one, minsan hindi nakikinig sa'yo talaga kapag over familiarity, kapag halimbawa, kayo ni Mentor Janet, pwede hindi ka makinig kay Mentor Janet kasi minsan baka kakilala ko lang to si Mentor Janet, papakinggan ko to. So pwede natin gamitin doon yung CIA in action. So yung cross-line in action, CIA. So para dun sa mga top mentors natin, pwede natin sila doon ipakausap para makikinig talaga sila. Tapos sabihin mo kung ano yung mga concern mo para yung mentor si upline, ibabagsak niya doon na hindi niya alam na kuntsaba mo na pala si mentor. So yun. Tapos minsan, kung magkausap kayo, para makinig talaga sa sayo, unang-una, pwede mong pag-usapan muna, ba, nakikita mo hindi siya nakikinig sa'yo, lipat kayo ng usapan. Usapan niyo yung buhay niya. Minsan doon sila ganado pag pinagkikwentuhan yung life niya, yung mga journey niya. Diba? Tapos isisingit mo na ulit yung gusto mong iparating sa kanya habang kinakausap mo siya. Okay? Tapos, so siyempre, kung halimbawa naman, para gusto mong makinig talaga sa mentors na papakausap mo, so dapat, ititi-up mo ng bongga si mentor para papakinggan niya. Lalo na kung yung papakausap mo, halimbawa, teacher. Teacher yung downline mo, hindi nakikinig sa'yo. Kaya, doktor, di ba? Kasi ganun, na ano nila, na mas mataas yung katungkulan nila, yung degree nila, ba't sila makikinig doon sa tao na high school graduate lang. So, kailangan, doon mo gagamitin yung ABC.
ABC rule, yung pagti-tee up. So kailangan ma-tee up mo ng bongga si mentor mo para pag nagkausap sila, nandun yung respect niya talaga. Mabibigyan siya ng value. Kung makakuha yung ano, Oh, yun, tsagain mo lang mga mens. Kung may leaders ka na hindi naman nakikinig talaga sa'yo, tsagain mo lang ha, mapasaway, tsagain mo lang kasi possible na dahil bago lang siya, kaya hindi niya pa naiintindihan yung negosyo. Kasi ikaw, intindihin mo rin na ikaw, dati ganun ka din. Minsan pinakaano kasi dyan mga mentors eh. Kung ano kasi tayo dati, minsan yung kasi nakukuha nating leaders eh. Kasi ano yun, ano yung mga mens eh, monkey si monkey do, yung tinatawag. Na kung ano ka pala sa mentor mo, makakakuha ka din ng ganung leader. So kung ikaw pasaway kang leader sa mentor mo, so mag-expect ka na darating sa'yo, mga pasaway din na leader. Okay, may mga ganun sa mga mens na senaryo. Kaya kung gusto mo talaga na makakuha ka ng mga leaders na mababait, so kailangan mabait ka rin sa mentors mo. Kasi kung ano kasi nakikita ng leader mo sa'yo, yun din kasi magre-reflect eh. Yun babalik sa'yo. So ang dami kasi ibig sabihin din ito na kapag hindi nakikinig naman sa IBP, for example, nag-IBP, hindi nakikinig yung client mo. So yun, pag-usapan nyo yung buhay niya, rapport, gamitan mo ng rapport, kung saan magaling. Minsan gustong-gusto kasi nila pag napupuri din sila. Okay, so pag sa mga IBP naman, para makinig talaga, so mas maganda talaga yung one-on-one kaysa maramihan. Kasi pag maramihan kasi, ang dami ko na naranasan sa IBP, pag marami kasi, yung iba dyan, mga naka-cellphone lang, ano, sa likod, di ba? So, ayun mga miso, kailangan magaling ka rin talaga mag-tee up. Kaya dapat alam mo talaga yung mga background ng mga mentors, alam mo yung mga pinagdaanan nila. Ayun lang po. So, I hope na sagot ko, miss, no? Ayun. Thank you so much, Ments. So, pakausap thank natin you sa so mga much apply natin, cross line. for Pwede. takeaway. Meron pa po ba? Kasi kung meron pa po, Ayun, mayroon pa si Tita OP. Ayan, technical naman kay Tita OP. So, technical paano opo, po mag-process ng credit card sa Pilipinas. Ayun, Tita, pag sa Pilipinas naman, kung nasa Philippines, pupunta lang sa office kasi isa-swipe naman yun dun eh. Pag sa ano naman, international naman, may site na, may website naman sa IAM Worldwide eh, nasusundan mo lang yung mga ano doon, may mga guidelines naman doon na kailangan mo lang sundan. Actually, hindi ko talaga mabibigay sa iyo Ate OP ng buo kung paano kasi hindi ko pa na-experience eh, baka magkamali tayo. Pero kung gusto niyo may mga process kayo na credit card, so pwede natin kontakin si ang ating mother mentor na Yumi. So talaga siya bihasa na dyan sa credit card eh. Pero tita, dugtong ko lang din, no? Hindi ako nagpa-process sa sa credit card sa pag international kasi halimbawa binagsak mo is gold. So doon kasi sa website ng IM Worldwide, makikita nila lahat ng packages pati yung copper, yung bronze, makikita nila. So minsan 'di ba ang hindi natin pinapakita yung mga mabababang package. Kaso doon sa website makikita nila lahat ng mga mabababa. So, ayun, medyo nagkaroon kasi ako ng conflict doon sa isang client ko. Imbis na magpa-platinum siya, ang kinuha niya lang is silver. So, parang nagkaroon ng Kaya, hindi ko na ginagamit ang credit card sa international po. Ayun po, Tita Mens. I hope na nakaano. Pero pag, alimbawa, in case na kailangan niyo po or kailangan niyo ng help pagdating po sa ganon, so, nandyan yung ating Mother Diamond, si Mentor Sheila, si Mentor Naomi, sila Mentor Jean, nagpa-process din po yan doon. Pero kailangan pong tawagan muna yung bangko sa international kung saan man po sila para i-approve na gamitin po yung credit card dito sa atin sa Pilipinas po. So, ganun po siya. Ayun, thank you so much. Ayan po, Tita OP. I hope nasagot po, Tita OP, no? Ayun, wala. thank you so much po, Mentor Opi. Salamat. Welcome po. Opo, thank you po. Meron pa po ba? Takeaway po or question po? Wala na po ba kasi closing prayer na po tayo. And si Mentor Fidela, nag-raise siya ng hand. Yes po, go ahead po, Mentor Pedela. Meron po ba question or takeaway?
Parang nawala na siya, Mens. Nag-leave na yata. Hindi ko na siya makita dito sa... Nandiyan siya, nakamute Dito, lang ay, ito. siya. Letter F pala. Hinahanap ko sa letter F. Hindi Yan. po yata Si Bella, ma-unmute. nakamute ka. Hindi ka namin dinig. Hindi po kayo. Ayan, Mentor Fidela, naka-host ka po. Pwede ka na mag-ano. Hindi kita ma-spotlight. Naka-off cam ka po. Fidela. Si Fidela. Bala-bala. Yun. Yun. Yun, Sir Mens, Mark. Comments. Nakikita mo? Nakikita? Ay, lang sige. Ayan, Andyan kita po. po. Kita. Naririnig na? Po, loud and clear po. Audible. Audible. Okay. Thank you po sa ano mo kasi very humble mo talaga na ano, yung the way you speak sa topic natin. Yun, yung may tanong ko lang, yung mayroon po bang kasi ako dito ka sa Cagayan de Oro City, pero paano yung may prospect na ako pero nanghingi ng brochure. So tinanong ko sa sister ko na si Manang Disa yung brochure padadala daw niya sa LBC kasi malayo doon sa Bohol at saka pwede po ba ma-send sa email ad ko yung brochure, yung package, yung packages, and then para dito na lang ako magpe-print. Okay ba yun? Pwede naman Friends? po yun, Ate Mens. Pero, pwede naman yun. Kung pipicturean isa-isa ni Ate, Ate, ano? Yeah. Pinsa, Ang pipicturean nangyayari, isa-isa. ang nangyayari ito, Wow, ganda. nag-send, oo, Ate Pinsa. ginawan ko ng malaki kasi maliit yun yung doon sa yun, ginawan ko ng malaki na yung Oh, niya, maliit nga talaga yung sa ano, kahit yung sa brochure natin, maliit. So, bigyan ko kayo idea. So, kung pipicturean nyo lang din naman yung mga brochure natin, maganda yung mga yung mga presentation na lang natin sa IBP. Tapos, gawin yung parang clear book. Clear book. yun, Yung malaki yung ano niya. Para yun, mas malaki, malaki. malaki kasi iba yung mag-present kayo sa prospect nyo na maliit, yung hindi makikita at hindi rin maintindihan. So, Okay. ano nangyari? So, binigyan ako ng sister ko ng suggested retail price at saka yung distributor's price. So, ginawan ko ng nito. Pero, Hindi pa rin yun, makita. naitanong ko lang kung doon sa email or sa email ma-send sa akin, maliit din ba? Or pwede naman din na Pag ganito, nalilitan nagawa. pa dyan, Ate Mens, mas mahal kasi pag pag ganyan na malaki na, tapos nalilitan pa sila, so, magastos kasi yun, bibili ka magnifying glass, ibigyan mo sila isa-isa eh. Yeah. Ayun, Ito, pwede yung gawin dyan ito natin. kasi yung ginawa ko. Ayan, at least maganda yan, maganda po yan, suggested retail price, yan. Yeah, at saka May distributor's ganyan tayo price. sa Ate Mens, yung natin yung tarpaulin, mas malaki yun, tarpaulin. Sa tarpaulin may ganyan, may price na rin eh. Yeah. Yung sa tarpaulin, mabuti yon or sa labas ng bahay yung Opo. ilagay mo doon. At saka ito, yung ko, kasi magli-lecture ako. So, kailangan ko nabigyan ko ng yung nilekturan ko ng copy parang mayroong copy siya at saka ako din may copy para sabay-sabay tayo na titingnan Opo. natin yung yung packages para madali silang makaintindi. Yan, pwede yun, tita. Oo. Magpa-print kayo, tita. Papicturean nyo lang kay Ate Desa para ipa-print nyo. Kaya nga, yung problema ko, yung sabi ko ng sister ko, meron siyang brochure sa sa amin doon sa Bohol, ipadadala daw sa akin sa LBC. Pero lang, kasi meron naman tayong email, so baka pwede doon. Kasi ako Pwede naman naman lang dito. magpe-print dito sa brochure sa bahay. Opo. Yan, Parang maganda hindi yun. na mapadala sa LBC kasi mayroon akong prospect na ngayong Sunday, baka hindi na maabutan. So, mabuti yung ando na yung brochure para yun, makikita na agad yung brochure. Ayun, tita. Yun Yan, lang pwede. po ang ko sa email at saka yung packages Email. po. Opo. So, sindan din kita, tita, ng mga magagandang talaga. Minsan, kung gusto yung magagandang picture talaga, magandang quality, minsan punta kayo sa page ni I Am Worldwide. Doon maganda yung mga picture doon, mga quality talaga. Doon kayo Kaya kung pang yes print, po, andun mga sa product. nagse-search po ako doon. So nag-select lang ako ng
mag-study ako, saan ako mag-ano dito para yung kinausap ko na prospect parang alam mo yung kuha mo yung kilig na gusto mo, yung interest niya sa una pa paano siya pumunta dito pag wala siyang interest. So, mas lalo na siyang ma-interest pag andito na, nakikita na yung packages at saka yun, ma-explain mo talaga na yun pala ang ano no, sa pakay ng company natin. Ayun tita, message mo lang kami kung ano mga kailangan mo para mabigay namin sa'yo. Okay, meron kami niyan. Okay. Okay, mabuti. Sige, sige, Miss, maraming salamat po. Okay po, Ate Miss. Baka kami na lang, mag-ano ka sa amin, send mo sa amin yung email mo kasi baka hindi mahirapan si Ate Ate Desa, so kami na lang mag-email sa'yo. Yeah, kasi alam ko yung sister ko, wala siyang ano doon sa bahay namin, laptop. Ako nandito ako. So sa Okay. bahay, so mas madali yon. Meron din kayong laptop dyan, tita. Yes po. Sige, sendan din kita ng presentation para makita mo doon sa presentation yung slide talaga na ginagamit sa Yeah, presentation. yun. Kasi Sige po. akala magagawa tayo ng folder para sa ano, tuloy-tuloy na yun kasi hirap Pero yung time na may kinukuha laptop mo ka yung tita, mas maganda kasi pag laptop na kaysa sa ganyan. Kasi pag laptop ka, mas yung mas professional tingnan din. kaya Kaysa nga talaga sa man. ano laptop ako magpatingin para tuloy-tuloy na yung ano presentation. Sige po Sir Mark, Okay po. tulungan mo po ako diyan Yes, ma'am. Opo. kasi oo. Opo. Sige, maraming salamat po. Welcome po. Okay. Sige. Thank you so much. Sunod, ma'am, Thank you so much. Ma'am Fidela, kaya mo na Yes. mag-host. Kayang-kaya No, yan. Alam ko, no. teacher po kayo, no? Teacher daw po kayo, tama po ba? So, magaling din po si Naku, ate, sir. no? Hindi, baguhan pa lang ako. Kaya ko yan, pero hindi, mag-observe muna ako. Sabi ko Mm. ng sister ko, mag-observe muna ako kasi hindi ko Yes. sana yung andito sa online kasi sa ano, nasanayan ko yung actual physical na ano, at ano yung speaker or makikita mo yung tao. Pero pag ganito, hindi ko alam kung siguro, maybe in the Opo yan. future. Baka hindi nagkakasigado nagagamit. Pero dito, tita, so kagandahan dito, yung kung ano yung kakayahan mo talaga, mas lalo pa siyang mai-enhance. Yan talagang mailalabas mo siya dito. Diba, alam ko, teacher kayo, tama po? Alam ko mga teacher, magaling niya magsalita eh. Parang si Mentor Ari Yes. ka, no? Hindi po lahat. So, thank you so much, tita, sa pag-attend araw-araw. So, I hope na hindi Sige po ito po. yung last, no? So, kita-kita Sige. tayo araw-araw. Okay. Thank you. Sige po, Mens. Thank you po. Okay. Thank you so much So, po. wait lang mga mins, ha? May tumatawag lang, papamove yung sasakyan. May gumagawa kasi sa labas, eh. May gumagawa ng kanal. Wait lang, sabi. Closing prayer na po tayo. Wala na po yata mag-ask question. Sige mga mins, alis na ako mga mins, ha? Alisin ko lang yung sasakyan sa labas. Sige po. Okay po. Thank Thank you. you. Thank you so much, mga mins. Thank you po, Mentor Mark. Closing prayer na po tayo. Closing prayer na po. Salamat po, Ama, sa buong aming pagtandak ng meeting ay natapos na po. Nawa lahat po na aming napag-aralan ngayong umaga is may tanim po namin sa puso't isipan namin. At ito po ang i-apply namin sa pang-araw-araw na pamimibisis po namin. At sa lahat pong umatid ngayong umagang ito, pagpalain mo po, Ama, ang kanilang paghanap buhay ng Panginoon. Ibigyan mo po kami ng biyaya at pagpapala para magamit namin ito sa araw-araw namin na pangangailangan. Higit sa lahat, magamit namin sa mga paglingkod namin sa iyo, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Salamat po ng marami sapagkat lahat ng aming hiniling ay ibinigay mo muna po, Panginoong Diyos, ang kagalingan ng aming karamdaman, kung sino man pa may karamdaman ng bawat isa sa amin. Mentor Naomi po, Mentor Edward Lasdakan po, pagalingin mo po sila, Panginoon. Total healing po, Panginoon. Sapagkat ikaw lang po ang nakakaalam at makapagpapagaling at dakilang manggagamot, Ama. Wala po kami ibang pinagtitiwalaan, Panginoon, kundi kayo lamang po. Ang mga doktor kasangkapan lamang po yan, Panginoon. Pero kayo pa rin, Panginoong Diyos, ang nagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Totally po sa lahat ng mga may karamdaman ngayong umagang ito.
And more blessing po sa lahat ng umatin ng ating Zoom. Naway pagpalain pa po tayong lahat sa araw-araw nating ginagawa. At higit sa lahat, sambahin at purihin natin ang Panginoong Diyos. Hiniling na po namin ang lahat sa pangalan po ni Jesucristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po sa Thank you, lahat. Mentor Margie. Nawala na si Mentor Mark. Thank you, Mentor Mark. Thank you, Mentor Mark. Thank you sa lahat na umaten. Salamat po. Thank you, Bye. everyone. Salamat po sa lahat. Good evening. Good morning, Philippines. Asan po? Thank you And po. Mentor- Thank you, Mentor Mark. Mentor Margie. Yes po, God bless you all po. Ayun, thank you so much, mentors. Thank you so much, everyone. God bless. Thank you so much po, Mentor Mark.